Sa bahay ni Kurt, nagpasalamat si Kurt at ang kanyang apo na si Maisie sa mga bida para sa pagtalo sa Team Rocket. Naalala ni Kurt na may pakay sila roon, kaya sinabi ni Ash na ipinadala sila ni Professor Oak para alamin ang tungkol sa GS Ball. Ibinigay ito ni Ash sa kanya, at sabik na naghintay ang mga bida sa paliwanag ni Kurt. Pero matapos suriin ng maigi ang GS Ball, ang nasabi lang ni Kurt ay isa itong uri ng Pokeball na ikinadismaya ng mga bida. Ganun pa man, sinabi ni Kurt sa mga bida na huwag mag-alala dahil mas marami na siyang masasabi kapag natapos na niya itong mapag-aralan. Tinawagan ng mga bida si Oak para ipaalam na pinag-aaralan na ni Kurt ang GS Ball. Medyo nagulat si Oak na hindi rin ito alam ni Kurt, kaya sinabihan niya na lang ang mga bida na tawagan siya kapag may nalaman na si Kurt. Tinanong ni Ash kung bakit dapat alam ito ni Kurt, kaya sumagot si Oak na mas marami ang alam ni Kurt sa mga Pokeball dahil gumagawa siya nito mula sa Apricorn. Sunod na tinanong ni Ash kung ano ang Apricorn, kaya sinabi ni Oak na ang mga Pokeball ay gawa sa Apricorn. Nakakita sila ng ilan sa hardin ni Kurt, at nagpa siya si Ash na magpagawa ng sarili niyang Pokeball mula sa Apricorn. Pinuntahan ni Ash si Kurt sa pagawaan nito pero pinigilan siya ni Maisie dahil kasalukuyang gumagawa si Kurt ng Pokeball. Pinanood ng mga bida habang pinapainit ni Kurt ang Pokeball, pinupukpok ng martilyo, pinalalamig gamit ang tubig mula sa Slowpoke well, at muling pinainit. Nang mapansin na sila ni Kurt, nakiusap si Ash kay Kurt na bigyan siya ng Pokeball na gawa sa Apricorn. Pinagalitan siya ni Misty dahil sa pagiging bastos, pero binigyan pa rin sila ni Kurt ng 3 Pokeball. Kinurek ni Maisie si Ash sa pagsasabing isang fastball ang natanggap niya, na ginagamit para mahuli ang mabibilis na Pokemon at gawa ito sa White Apricorn. Nagpatuloy si Maisie sa pagpapaliwanag na may iba pang mga uri ng Apricorn, red, yellow, pink, green, blue, at black, na ginagamit sa paggawa ng mga espesyal na Pokeball. Inisip ni Ash na dapat niyang makuha ang lahat ng ito, bagaman binalaan siya ni Misty na huwag maging sakim. Gayunpaman, sinabi ni Kurt na masaya siyang igawa sila ng mga Pokeball basta't magdala lang sila ng Apricorn. Naalala ni Maisie na bukod sa mga puti na Apricorn sa kanilang hardin, may iba pang Apricorn na tumutubo sa likod ng mga burol at pwede niyang samahan ang mga bida doon. Nakikinig ang Team Rocket at sinabing maaari silang kumita ng malaki sa pag-aani ng mga Apricorn, kaya umalis sila para kolektahin ang mga ito. Nakarating ang mga bida sa isang puno ng pink Apricorns na ginagamit sa paggawa ng love balls para makahuli ng Pokemon na may ibang kasarian. Nagtanong si Brock kung makakahuli ba sila ng isang Nurse Joy o Officer Jenny, pero kinurot ni Misty ang kanyang tenga at sinabing hindi mahiwaga ang mga Pokeball. Kukuha sana si Ash ng marami pero pinigilan siya ni Maisie dahil hindi pa hinog ang mga ito, at binalaan na huwag masyadong kumuha ng marami dahil nakakasama ito sa puno. Humingi ng paumanhin si Ash, habang binanggit naman ni Misty at Brock na marami talagang alam si Maisie tungkol sa Apricorn dahil apo siya ni Kurt. Nakarating ang mga bida sa isang orange apricorn tree na ginagamit sa paggawa ng moon balls para sa mga Pokemon na kailangang i-evolve gamit ang moonstone. Kukuha na sana si Ash pero pinigilan na naman siya ni Maisie at itinuro nito sa kanya ang isang Pineco. Nagustuhan nito ni Brock at nais na makahuli ng isa dahil isang hamon para sa isang breeder na pigilan itong mag-self-destruct. Sumugod si Brock para humuli pero natisod siya sa isang bato at nabangga sa puno. Naglaglagan ng mga Pineco at sumabog na nagdulot ng pinsala kay Brock. Ang susunod na puno ay green apricorn na maaaring gawing friend balls. Pinayagan ni Maisie si Ash na kumuha pero may lumitaw na mga bidril at hinabol silang lahat nito dahilan para mahulog sila sa isang bangin. Nang sabihin ni Ash na nagsisimula na siyang mapagod, sinabi ni Maisie na ang paggawa ng Pokeball ay mas mahirap kaysa sa inaakala nila. Nakarating naman sila sa red apricorn tree na ang bunga ay maaaring gawing level balls. Kukuha na sana sila pero bigla silang nahulog sa isang hukay. Lumitaw ang Team Rocket at binanggit ang kanilang motto. Pagkatapos nun ay kinuha ni Meowth at Jessie si Pikachu at inilagay ito sa isang shockproof na garapon, habang naglabas naman ng vacuum si James para higupin ang lahat ng mga Apricorn. Inilabas ni Ash si Bulbasaur na humila sa kanila pataas gamit ang Vine Whip. Sinubukang higupin ng Team Rocket ang mga Apricorn para sa kanilang sarili, pero nahulog sila sa isang butas. Nabawi ni Ash si Pikachu at nalaman nila na ang mga Diglett ang gumawa ng malalim na butas. Sinabi ni Maisie na pinoprotektahan ng mga Pokemon ang lupain dahil kapag nasira ito ay wala na silang matitirhan. Samantala, lumabas ang Team Rocket sa gilid ng bangin at nahulog sa kagubatan. Nakarating ang grupo sa Blue Apricorns at ipinaliwanag ni Maisie na ang variant nito na Lurball ay napakahusay sa paghuli ng mga Water-type Pokemon na ikinatuwa naman ni Misty. Nakakita si Maisie ng ilang magagandang bunga at pinitas ito ni Ash at Misty. Mula sa malayo ay nakita nila ang Black Apricorn, kung saan gawa ang Pokeball na tinatawag na Heavy Balls na kayang makahuli ng mabibigat na Pokemon. Pipitas din sana si Ash nito, pero may lumitaw na mga Pineco.
Nakita ni Brock na pagkakataon na ito, pero biglang may umihip na malakas na hangin kaya sinalo niya ang mga nahulog na pineco para hindi ito sumabog. Ang hangin ay gawa ng Team Rocket at ng kanilang dambuhalang bentilador. Nagpidal sila at muling gumana ang bentilador na nagsanhi ng malakas na hangin. Gustong sumugod ng isang pineco sa Team Rocket pero pinigilan ito ni Brock. Lalong pinalakas ng Team Rocket ang bentilador. Sinubukang kuryentehin ni Pikachu ang Team Rocket gamit ang Thunderbolt pero hinigop lang ito ng makina at lalong lumakas ang bentilador. Lumapit ang isang pineco at nitackle ang Team Rocket na nagpahinto sa bentilador. Galit na galit sina Jessie at James kaya inilabas nila si Arbok at si Victreebel na isinubo lang si James. Sinubukang i-tackle ni Arbok ang pineco pero sumablay ito. Nang makitang magse-self-destruct na ang pineco, sinabihan ni Maisie si Brock na gamitin ang fastball para mahuli ito. Nahuli ni Brock ang pineco kaya sa Team Rocket tumama ang atake ni Arbok. Matapos magtagumpay ni Brock, hinimok ni Ash ang Team Rocket na sumuko na, pero tumanggi ang mga ito at inutusan sina Arbok at Victreebel na umatake, pero umiwas si Pikachu at gumanti ng atake. Gumamit si Pikachu ng Thunder na nagpa-overload sa ventilador hanggang sa sumabog ito, na nagpatalsik naman sa Team Rocket. Pinuri ni Ash si Pikachu, habang nagpasalamat naman sa kanila sina Misty at Maisie. Inilabas ni Brock ang kanyang pineco at sinabing magiging mabuting magkaibigan sila na masayang sinagot ng pineco sa pamamagitan ng pagsabog. Tumawa sina Ash at Misty pero tinamaan si Ash ng isang black apricorn na ayon kay Misty ay pasasalamat ng apricorn sa kanya. Ang nasabi na lamang ni Ash sa puno ay walang anuman. Bumalik ang mga bida kay Kurt at ibinigay sa kanya ang mga apricorn. Nang tanungin tungkol sa GS, sinabi ni Kurt na ang GS Ball ay advanced pero primitive sa parehong pagkakataon, sa madaling salita ay wala siyang ideya kung ano ito. Sinabi ni Kurt na may nakita siyang lock sa GS Ball na kailangang mabuksan, at nakiusap sa mga bida na iwan muna ito sa kanya para mas mapag-aralan pa. Pumayag ang mga bida basta't ipapaalam niya kay Oak ang anumang malalaman niya. Pagkatapos nun ay sinabi ni Ash na oras na para sa gym badge. Naalala ni Kurt na ang gym ay muli nang nagbukas, kaya nagtungo na roon si Ash, kasunod sina Misty at Brock. Habang papunta ang mga bida sa gym, tinanong ni Misty si Ash bilang Mr. Ketchum kung ano ang kanyang prediksyon sa susunod na match. Ang prediksyon ni Ash ay isang panalo. Binalaan siya ni Misty na wala siyang Charizard na masasandalan, pero alam ni Ash na maaasahan niya si Cyndaquil. Pagdating ng mga bida sa gym, nakita nila na mas mukha itong gubat kaysa sa isang gym. Habang naglalakad papasok ng gym, biglang may lumitaw na Caterpie at mga Metapod kaya na-trauma si Misty at sinabing isa itong torture chamber. Lumitaw ang isang bata at sinabi na walang alam si Misty sa mga bug-type Pokemon dahil hindi nito alam na sila ang pinakamahusay. Galit na tinabig ni Misty ang isang Caterpie at tinanong kung sino ang tinatawag mong walang alam. Sinabi ni Ash sa bata na narito siya para sa gym match, kaya ipinakilala ng bata ang sarili bilang Bugsy, ang gym leader, bagaman nakiusap siyang kunin ang hagdan dahil na-stuck siya sa puno. Pagbaba sa puno, nagpasalamat si Bugsy pero sinabi na kasalanan ng mga bida kung bakit niya natumba ang hagdan dahil nagulat siya sa pagsigaw ni Misty. Nagmamasid naman ang Team Rocket at nagplano na hulihin si Pikachu. Nag-disguise sila bilang bulaklak, puno, at damo, pero nakilala sila ng mga bug-type Pokemon at gumamit ang mga ito ng string shot para igapos sila. Mag-uumpisa na sana ng match sina Ash at Bugsy, pero tinanong muna ni Bugsy si Ash kung narinig na ba niya ang kasabihang kapag natutunan ng trainer ang mga batas ng bug Pokemon ay makokontrol na niya ang mga bug Pokemon. Nang sabihin ni Ash na hindi pa niya narinig ang kasabihan, sinabi ni Bugsy na kababanggit lang niya nito. Inilabas ni Bugsy si Spinarak at si Ash naman ay ang kanyang Cyndaquil. Inaantok pa si Cyndaquil, kaya naisip ni Ash na kailangan muna itong painitin. Gumamit si Spinarak ng string shot at iniwasan naman ito ni Cyndaquil. Gayunpaman, nabalot siya matapos punuin ni Spinarak ang field ng sapot. Inutusan ni Ash si Cyndaquil na gumamit ng flamethrower, pero hindi sumindi ang apoy ni Cyndaquil at natamaan siya ng poison sting. Gumamit ulit si Spinarak ng poison sting, pero pinabalik ni Ash si Cyndaquil bago pa ito mas lalong mapinsala o malason. Inilabas ni Ash si Chikorita para lumaban, na agad siyang niyakap. Hindi alam ni Bugsy kung anong uri ng desisyon iyon, kaya sinabi ni Brock at Misty na isa itong mabaho o stinky na desisyon. Sinabi ni Ash na may tiwala siya kay Chikorita, pero sinabi ni Brock at Misty na narinig na nila iyon noon. Iniwasan ni Chikorita ang string shot ni Spinarak at gumanti ng Vine Whip. Iniwasan ni Spinarak ang Vine Whip gamit ang string shot at ginamit niya rin ito para magpalipat-lipat sa mga puno. Gumamit si Spinarak ng Poison Sting pero na-counter ito ng Razor Leaf. Gumamit si Chikorita ng Sweet Smell para pababain ang depensa ni Spinarak at tinalo ito sa pamamagitan ng tackle.
Habang nanonood ang Team Rocket sa laban, nagplano ito na maghukay sa ilalim ng gym para makuha si Pikachu. Samantala, Metapod ang inilabas na Pokemon ni Bugsy, kaya binalaan ni na Misty at Brock si Ash na mag-ingat. Gumamit si Chikorita ng Vine Whip at nagharden naman si Metapod. Gumamit si Chikorita ng Razor Leaf pero patuloy lang na nagharden si Metapod. Tumalon si Metapod ng mataas at gumamit ng tackle para talunin si Chikorita. Nakita ni Ash na kailangan na niyang gamitin si Pikachu at sinabihan itong maghanda sa laban. Nagumpisa si Metapod sa tackle at naiwasan ito ni Pikachu. Gayunpaman, ang atake ay nagdulot ng alikabok sa field, kaya bahagyang natamaan ni Metapod si Pikachu bago ito biglang nawala. Sumugod si Metapod pero sumablay. Muli itong sumugod pero naiwasan ni Pikachu gamit ang agility, saka sinakyan ito at tinalo gamit ang Thunderbolt. Inamin ni Bugsy na matagal-tagal na rin mula nang matalo siya sa ikalawang round, kaya inilabas na niya ang kanyang alas, si Scyther. Gumamit si Pikachu ng agility, pero nanatiling nakatayo si Scyther. Narinig ng Team Rocket na tumigil sa paggalaw si Pikachu, kaya naisip nilang mananakaw na nila ito at nagsaya sa pamamagitan ng pagkanta sa kanilang motto. Pagkatapos nun ay naghukay na sila pataas, pero biglang gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para atakihin si Scyther na gumamit naman ng double team para makaiwas, kaya nakuryente ang Team Rocket sa loob ng butas. Muling gumamit ng Thunderbolt si Pikachu para maalis ang mga ilusyon, pero natamaan siya ng Fury Cutter ng tunay na Scyther. Natalo si Pikachu kaya pinabalik na ito ni Ash, at muling inilabas si Cyndaquil. Sinabihan ni Ash si Cyndaquil na gamitin na ang apoy kundi matatalo sila, at nagawa na nga itong pasindihin ni Cyndaquil habang iniiwasan ng Fury Cutter ni Scyther. Si Cyndaquil, na tuluyan ng sumindi ang apoy ay nagpakawala ng flamethrower. Natunaw niya ang mga peke, pero nang inatake niya ang tunay na Scyther ay inilihis lang nito ang apoy gamit ang Swords Dance at gumanti ng atake sa kanya. Mabilis na nakabangon si Cyndaquil, pero naisip ni Ash na kung gagamit ulit sila ng flamethrower ay ililihis lang ito ni Scyther. Sinabi ni Bugsy na alam niyang ang apoy ay malaking kahinaan ng mga bug Pokemon, kaya gumawa siya ng plano para i-counter ang mga fire attack, at sinabing walang paraan para sa anumang fire attack na madaig ang Swords Dance. Hindi naniwala si Ash dahil sa tingin niya ay may paraan para talunin si Scyther, kaya umisip si Ash ng isang plano. Susugod sana si Scyther gamit ang Fury Cutter, pero nagpalit siya sa Swords Dance nang pinaghanda ni Ash si Cyndaquil para sa flamethrower. Inutusan ni Ash si Cyndaquil na tumalon sa itaas, umikot sa parehong direksyon ni Scyther at gumamit ng flamethrower, pagkatapos ay talunin ito gamit ang tackle. Dahil doon, nanalo si Ash sa match at pinuri si Cyndaquil. Inamin ni Bugsy na hindi niya akalaing matatalo ang taktika ni Scyther, at ibinigay na niya kay Ash ang Hive Badge. Hinamon ni Bugsy si Ash na mag-rematch sila kapag bumalik siya sa Azalea Town, na tinanggap naman ni Ash bago sila nagkamayan. Sa huli, nasa labas na ng bayan ang mga bida at pinag-usapan nila kung paano sila nahirapan sa pagpunta doon. Nang sinabi ni Misty na parang may nakalimutan sila, bigla nilang naalala na hindi pa pala nila nakukuha ang mga Pokeball kay Kurt. Dumating si Maisie at binati si Ash sa kanyang pagkapanalo, pagkatapos ay ibinigay ang mga Pokeball na ginawa ni Kurt para sa kanila. Kinuha ni Brock ang Heavy Ball, habang kina Misty at Ash naman ang dalawang Lure Ball. Sinabi ni Maisie na nagpapasalamat ang kanyang lolo sa kanila para sa paghahatid ng GS Ball, at pinapasabi nito na pinag-aaralan pa rin niya ang GS Ball at pwede silang dumaan doon pabalik ng Pallet Town para sa karagdagang impormasyon. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ang grupo kay Maisie. Samantala, inabutan na ng gabi ang Team Rocket sa gym, at napasigaw ang mga ito sa takot ng mapalibutan ng mga bug Pokemon.